Batangas style, pork spare ribs caldereta. Tara, luto tayo. Hello po mga katropa, welcome po again sa Chef Angel Kitchen. For today's episode, gagawa po tayo ng isa sa pinaka-paborito ko pong ihanda palagi sa hapagkainan. Luluto po tayo ng pork spare ribs caldereta, Batangas style. Ito na po yung ating mga ingredients. Pork spare ribs, about 1 kg. So piliin nyo po yung medyo may laman-laman, huwag po masyadong puro buto yung inyong piliin. Sliced potato, sliced carrot, bell pepper, sliced onion. So, trademark po ng kalderetang Batangas ay marami po ang sibuyas, although po medyo mahal po yung gulay ngayon, pero ito po ang magpapasarap sa inyong kaldereta. Minced garlic, salt to taste, light brown sugar, ito po magbabalance sa ating alat. Pwede rin po kayo gumamit ng betchen kung kayo po ay gumagamit ng MSG. Margarine, ito po gagamitan natin panggisa. Pwede rin po kayo gumamit ng butter kung gusto nyo. Liver spread, ito po isa sa pinaka magpapasarap. Trademark po yan ng kalderetang Batangas. Ito po itutulong para lalo pong maging malinamnam yung ating kaldereta. Beef cubes for additional flavor enhancer. Green peas. Pwede po kayo gumamit ng fresh or nasa lata. Tomato sauce. Pickle relish, ito po isa sa trademark po ng Batangas caldereta. Black ground pepper or cracked peppercorn. Soy sauce, oyster sauce. At gagamit tayo ng quick melt cheese para lalo pong mas masarap yung ating kaldereta. So first, ang gagawin natin, after po natin na mahugasan yung ating pork spare ribs, ito po yung ating ibababad muna sa malamig na tubig about 1 hour, okay? Para lumabas po yung mga dugo. So after 1 hour, ito na po yung ating pork spare ribs. Nababad na po natin yan. And then hugasan po natin ulit and then i-drain bago po tayo mag-proceed sa pagluluto. I-marinate po muna natin yung ating pork spare ribs. Ito na po siya. After po natin na ma-drain, make sure po na wala na po siyang excess na liquid. Marinate po muna natin yan sa ating toyo. So yung lahat pala ng mga ingredients na aking ilalagay dito, ilalagay ko po sa description box. Bisitahin nyo lang po doon para may guide po kayo sa inyong pagluluto. And then, ilagay na po natin yung ating oyster sauce. Cracked peppercorn or black ground pepper, pwede po yan. Sa akin medyo durog po siya, pero hindi po siya masyadong durog na paminta. Para hindi po siya maging dry, naglalagay po ako muna about a tablespoon na margarine. Okay. And then, i-marinate po natin ito. Marinate natin about 2 hours. Or for the best result, pwede po nyo po itong i-marinate ng overnight. Okay. Importante lang po dyan ay manuot po ang lasa ng ating marination sa ating pork spare ribs. Again, pag nagmamarinate pa kayo, ilagay nyo po sa refrigerator, okay? Huwag nyo pong hayaan in room temperature para hindi po mag-growth ang bakterya. Lalo na po pag medyo dense at mainit po yung inyong kusina, kailangan po ilagay natin ito sa ref para hindi po siya makontaminate.
So after po natin yan, hayaan po muna natin yan ng about 2 hours and then balikan po natin. So after 2 hours, ito na po yung ating na-marinate na pork spare ribs. So mag-start na po tayo sa pagluluto. So mga katropa, first, mag-init na po tayo ng ating pan. Maglagay po tayo ng margarine. And then ilagay na po natin yung ating bawang. So sa mga magtatanong ho, kung wala pong margarine, pwede pong mantika. Okay? Pwede pong butter. Isa na po natin yung ating garlic until mag golden brown. And then, isunod na po natin yung ating sibuyas. So, gisayin na po natin yung ating sibuyas hanggang mag-translucent po. Para lumabas po yung mga aroma na nagagaling sa ating mga aromatics. So, pag nag-caramelize na po yung ating sibuyas, yan, pwede na po natin ilagay yung ating na-marinate po na pork spare ribs. Okay, ilagay na po natin. Ito, na-marinate na po natin ng 2 hours. As I said before na, the more po na matagal yung inyong marination, the more po na masarap. Okay. So, igisa lang po natin hanggang lumabas po yung sariling kasas ng ating baboy. Or until magkaroon po siya ng brown color na kulay. Huwag po nating madaliin sa pagigisa. Importante po ay mapakagat po natin yung lasa po sa ating baboy. Okay? So mga katropa, after po na magisa natin ng maigi yung ating pork spare ribs, lumabas na po yung sarili niyang katas at medyo brown na po siya ng konti, ilagay na po natin yung ating tomato sauce. So yung tomato sauce po, yan po tutulong para lalo po nating mapadali po natin mapalambot yung ating pork spare ribs. Meron po siyang natural tenderizer. Wow, tingnan niyo po mga katropa. Ang ganda na po ng kulay niya. Hindi pa po luto yan. Lagay po tayo about 1 cup na tubig. Yan. Yan po yung magpapalambot sa ating pork spare ribs. Takpan natin hanggang mag-reduce yung sabaw at lumambot po yung ating pork spare ribs. Mga katropa, after po ng mga ilang minuto, tignan po natin yung ating pork caldereta. Yan na po yung itsura niyan. So tignan nyo po. So check po natin kung medyo malambot na. Okay? Kuha tayo ng isa and then check natin. So I think pwede na po yan. So yung next po natin na gagawin, ilagay na po natin yung ating pork or beef bouillon cube. Stir po natin, hayaan natin na matunaw yung ating bouillon cubes. Ilagay na po natin yung ating patatas at yung ating carrots. Stir po natin. Yan. Ilagay na po natin yung ating pickle. About 2 tablespoon. Yan. Yan po ang trademark ng Batangas Caldereta. Meron pong pickle relish. Okay. And then, takpan po muna natin para maluto po yung ating vegetables. So mga katropa, after po mga ilang minutes, tingnan natin kung luto na po yung ating patatas tsaka yung ating carrots. So i-check natin. Wow, tamang-tama lang po yung kulay niya. Tamang-tama lang po yung dami ng sauce niya. Yan po ilalapot na po mamaya after na malagay natin yung cheese. So I think po medyo okay na po yung ating patatas at yung ating carrots. Ilagay na po natin yung ating green peas. So yung ginamit ko pong green peas dito is yung nasa lata. Tanggalin po natin yung brine and then hugasan po natin. Huwag na po natin isama yung tubig or yung brine na naka-include po dito sa ating green peas. So pag gumagamit pa kayo ng frozen, so mas maganda po ibabad nyo po muna sa tubig and then isabay nyo po yan sa patatas kasi medyo matigas po pag
frozen po ang inyong gagamitin na green peas. And ito po yung green peas natin is malambot na. So pwede natin ito ipanghuli, okay? And then, sunod po na ilagay na po natin yung ating bell pepper. Okay, yan. So, yung bell pepper po natin, hindi natin nilagay, sinama sa ibang gulay kanina para hindi naman po siya madurog. Pang-garnish na po naman kasi yan. At again, kung gusto nyo po maanghang, pwede po kayo magdagdag dito ng siling labuyo. Kung prefer nyo po na medyo manghang, bat sa akin dahil may kakain po dito ng mga bata, hindi po ako maglalagay ng maanghang na sili. Again, kung gusto nyo po na maanghang, mag-add lang po kayo ng siling maanghang. Panguntra natin sa alat, maglagay po tayo ng light brown sugar. Okay. Pag hindi po kayo gumagamit ng betchen, kasi hindi po ako gumagamit ng betchen, so yan po yung aking nilalagay. Ilagay na po natin yung ating liver spread. Okay, about 2 tablespoon na liver spread. Tutulong din po yan para lalo pong masarap yung ating pork spare ribs caldereta. At the same time, isa din po yan sa magpapalapot sa ating sauce. So, panghuli, ilagay na po natin yung ating cheese. Okay, lalo pong magpapasarap sa ating pork spare ribs caldereta. Yan. So kayo na po mag-adjust mga katropa kung gusto nyo pong pag tinikman nyo po ito na medyo maalat. Pag tinikman nyo po na medyo matabang, kayo na lang po mag-adjust, maglagay ng asin. Okay. Kung maalat, pwede po nyo pong lagyan ng kunting tubig para mahabol nyo po yung lasa. So ilalagay ko naman po sa description box ang lahat po ng mga exact ingredients na aking ginamit dito. Yan. The more po na maraming cheese, masarap po yan. Creamy. Yan. Hayaan po natin na mag-melt yung ating cheese. So, ayan na po. Luto na po yung ating pork spare ribs caldereta Batangas style.